Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 5, Quarter 4, Week 1, Day 1. Layunin, nauunawaan ang tekstong naratibo at natutukoy ang pangunahing ideya ng tula. Ngayon ay magkakaroon tayo ng larunungan. Iikot natin ang roleta at kung kanino maitatapat, siya ang sasagot. Ngayon, ano ang pakahulugan mo sa tula? Paano mo malalaman na tula ang binabasa mo? Ano ang mapapansin mo sa mga dulo ng salita sa bawat linya ng tula? Ano ang kaibahan ng may tugma at walang tugmang tula? Bakit mahalaga ang pagpapalutang ng damdamin sa pagbasa ng tula? Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, paano mo pinapangalagaan ang iyong sarili? Pangalawa, mahalaga ba sa iyo ang iyong buhay? Bakit? Pangatlo, magbigay ng 3 paraan kung paano mo pinapangalagaan ang iyong kalusugan. Ating basahin ang buhay na kaloob ni Maria Feji Hikana. Kaloob na buhay ay isang kayamanan, kaya nararapat na pakaingatan. Katawan at kalusugan ay alagaan. Kaalaman sa pagkain aking pinag-aaralan. Isa lamang ang buhay kong ito, kaya nararapat na pagyamanin ko. Ang king husay, galing at talento ay pauunlarin at lilinangin pa ng gusto. Ang buhay natin ay napakagandang biyaya, kaya nararapat ialay sa lumikha. Kautusan niya'y isa puso at isa gawa, upang maranasan ang tunay na ligaya. Mga bata, tandaan na ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit naganap ang pangyayari. Ang mga salitang naghuhudyat ng sanhi ay ang sumusunod. Dahil, dahilan, sa, sapagkat, pagkat, kasi at naging. Habang ang bunga naman, ito naman ang resulta ng sanhi ng pangyayari na magiging batayan kung nagtagumpay o nabigo. Ang mga salitang naghuhudyat ng bunga ay ang sumusunod. Kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. Ngayon, subukan natin kung naintindihan ninyo. Guhitan ang sanhi at bilugan ang bunga sa pangungusap. Tandaan, ang tula ay nagbibigay ng damdamin at aral. Sa bawat pangyayari, may sanhi at bunga, at mahalaga ang pangangalaga sa buhay at kalusugan. Basahin ang bawat pangungusap o tanong at sagutin ng maayos. Day 2.
Layunin, nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyon sa pagbuo ng pangungusap at natutukoy ang kahulugan ng salita sa konteksto ng tula o panandang konteksto. Narito ang inyong isang gawain. Sumulat ng tula. Maaaring may tugma o walang tugma. Gawing gabay ang akronym ng buhay. Para sa inyong Activity 1, gumawa ng isang pangungusap gamit ang bawat salita batay sa literal na kahulugan nito. Pumili lamang ng isang salita mula sa itaas. Atin namang basahin ang maliit na halaman. Sa hardin, may munting halaman. Liwanag ng araw ang kanyang kasama. Puso'y nagagalak sa bawat patak ng ulan. Luha ng ulap, hatid ay buhay sa lupa. Dahan-dahan lumalaki, halakhak ng hangin sa paligid. Ngayon, basahin ang bawat pangungusap mula sa tula na ang maliit na halaman at tukuyin kung ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit ay denotasyon o literal o konotasyon o mas malalim o pahiwatig. Ang denotasyon, ito ay ang literal o tuwirang kahulugan ng salita. Halimbawa na lamang nito ay ang liwanag. Ang liwanag ng araw na nagbibigay ng ilaw sa paligid. Habang ang luha naman ay tubig na lumalabas sa mata kapag umiiyak. Ang konotasyon naman, ito ay ang mas malalim o pahiwatig na kahulugan ng salita batay sa konteksto. Halimbawa na lamang nito ay ang liwanag. Ito ay ang simbolo ng pag-asa o gabay sa buhay. Habang ang luha naman ay simbolo ng hirap, lungkot o pagsubok na napagtatagumpayan. Basahin natin muli ang maliit na halaman. Sa hardin, may munting halaman. Liwanag ng araw ang kanyang kasama. Puso'y nagagalak sa bawat patak ng ulan. Luha ng ulap, hatid ay buhay sa lupa. Dahan-dahang lumalaki, halakhak ng hangin sa paligid. Ngayon mga bata, ano ang literal na kahulugan o denotasyon ng salita sa tula? Ngayon naman ay gumawa ng isang pangungusap gamit ang salita na may denotasyon at isa pa na may konotasyon, pero sa ibang sitwasyon o karanasan sa buhay. Para sa inyong pangkatang gawain, hatiin ang klase sa maliliit na grupo. 3 hanggang 4 na mag-aaral bawat grupo. Bawat grupo ay pipili ng 5 simpleng salita o sitwasyon mula sa pang-araw-araw na buhay. Para sa bawat salita o sitwasyon, gumawa ng pangungusap na literal ang kahulugan o denotasyon. Gumawa ng pangungusap na mas malalim o pahiwatig ang kahulugan o konotasyon. Ibahagi sa klase ang inyong mga pangungusap at ipaliwanag kung paano nagbago ang kahulugan ng salita depende sa sitwasyon. Ano ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon? Tandaan na ang denotasyon ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng salita, samantalang ang konotasyon ay ang mas malalim o pahiwatig na kahulugan nito batay sa konteksto ng pangungusap o tula. Atin naman basahin ang munting halaman at ang mundo. Sa hardin, may munting halaman. Liwanag ng araw ang kanyang kasama. Puso'y nagagalak sa bawat patak ng ulan. Luha ng ulap, hatid ay buhay sa lupa. Dahan-dahang lumalaki sa bawat araw. Hangin at halakhak ng mga ibon ay kanyang kaibigan. Bawat dahon, kwento ng paglaban. Bawat ugat, lakas ng kanyang pagkatao. Sa gabi, bituin ang kanyang liwanag. Sa ulan, luha ng langit ay nagbibigay aral. Puso'y natutong magmahal at magpasalamat. Dahan-dahan, natututunan ang mundo sa paligid. Tukuyin ang denotasyon o literal at konotasyon mas malalim o pahiwatig ng bawat salita sa table. Day 3. Layunin. Nagagamit ang focus ng pandiwa sa pagpapahayag ng sanhi at bunga. Para sa inyong gawain, isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali.
Magbabasa ako ng pangungusap. Kung may pandiwa ang pangungusap, tumayo kayo. Kung walang pandiwa, manatili sa upuan. Una, bawat umaga, nagmumuni-muni si Liza bago pumasok sa paaralan. Pangalawa, ang mga ibon ay umaawit sa ilalim ng liwanag ng araw. Pangatlo, sa silid aklatan, may mga librong nakasalansan sa bawat istante. Paano natin masasabi na pandiwa ang isang salita? Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o gawain ng simuno sa pangungusap. Maaari rin itong magpakita ng kalagayan o estado ng simuno. Sumasagot ito sa tanong na ano ang ginagawa o ano ang kalagayan. Ang focus ng pandiwa ay nakakaapekto sa pag-unawa sa sanhi at bunga. Ang focus ng pandiwa ay tumutukoy sa pinag-uukulan o sentro ng kilos sa pangungusap. Maaaring ang focus ay halimbawa na lamang, naglilinis si Ana sa silid bago dumating ang guro. Ang sanhi, bago dumating ang guro. Habang ang bunga naman, naglinis si Ana ng silid. Dito, malinaw na si Ana ang gumagawa ng kilos o focus sa aktor, kaya madaling makita ang sanhi at bunga. Narito pang isang halimbawa. Nilinis ni Ana ang silid bago dumating ang guro. Ang sanhi, bago dumating ang guro, ang bunga, ang silid ay malinis. Ito, ang silid ang sentro ng kilos o focus sa layon. Nakikita pa rin ang sanhi at bunga pero mas nakatuon sa resulta ng kilos kaysa sa gumagawa. Paano nakakatulong ang focus ng pandiwa sa malinaw na pagpapahayag ng sanhi at bunga? Basahin ang bawat pangungusap at tukuyin ang sanhi at bunga. Bilang karagdagan, tukuyin ang focus ng pandiwa or aktor o layon. Para naman sa inyong takdang aralin, sumulat ng 3 pangungusap mula sa sariling karanasan na may focus ng pandiwang causative. I-highlight ang sanhi at bunga. Day 4. Layunin. Nasusuri ang mga elemento ng multimedia, text, larawan, tunog sa pagpapahayag ng ideya. Isulat sa pisara ang iyong mga nagawang pangungusap mula sa takdang aralin. Pagkatapos, tukuyin ang focus ng pandiwa na ginagamit sa bawat pangungusap at ipaliwanag kung bakit ito ang focus. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ang multimedia ay ang paggamit ng maramihang anyo ng komunikasyon o impormasyon upang may pahayag ang ideya o mensahe ng mas malinaw at mas epektibo. Narito ang mga elemento ng multimedia. Teksto. Ito ay ang salita o nakasulat na mensahe, nagbibigay impormasyon o gabay. Halimbawa nito ay mga salita sa libro, whiteboard o caption sa larawan. Larawan. Ito naman ay ang visual na representasyon ng ideya. Nakakatulong para mas madaling maunawaan ang mensahe. Halimbawa nito ay litrato, guhit, diagram o illustration. Tunog. Ito naman ay ang boses, musika o anumang audio. Nagbibigay diin sa damdamin at mensahe. Halimbawa nito ay guro na nagtuturo, musika o tunog ng kalikasan. Bakit mahalaga ang multimedia? Siyempre dahil pinapadali ang pag-unawa ng impormasyon. Mas nagiging interesante at epektibo ang presentasyon ng ideya. Pinagsasama-sama ang teksto, larawan at tunog para mas malinaw ang mensahe. Saang bahagi ng buhay ginagamit ninyo ang multimedia? Ang multimedia ay ginagamit sa halos lahat ng aspeto ng buhay, sa pag-aaral, pagkikipagkomunikasyon, libangan, balita at trabaho. Kaya mahalagang malaman kung paano epektibong pinagsasama-sama ang text, larawan at tunog. Kapag tama ang kombinasyon ng text, larawan at tunog, mas madaling maintindihan at mas kawili-wili ang ideya.
Para sa inyong gawain, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung tama ang pahayag at mali kung mali. Para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng mini poster o short multimedia presentation tungkol sa isang simpleng paksa sa buhay gamit ang text, larawan at tunog. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!